beloved, Boss Mike, Cervera. Hindi sumuko si Senador Bato de la Rosa sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nitong nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kita nyo, sabi niya yan, handa na raw siyang alagaan at samahan. Nung makita niya yung kulungan at walang makadalaw, mga kababayan, biglang nagbago isip niya. Bahala ka na dyan, Digong. O, di ba sinabi ko sa inyo? O, yung sinasabi ni Bato, babawiin niya lahat yan. Ayan, nangyayari na. Baka nga sa susunod na araw, pag yan nasa Senado na, malamang mga kababayan, ilaglag niya yun na yan. Oo, lalaglag niya. Tuloy. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Oh. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at Ano? padaanin ito sa Interpol, Oh. pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Nako! Bato! Takot na yan mga kababayan, sa totoo lang. Takot na. Oo, dinadaan na lang sa lamon yan. Opsyon na raw para sa senador ang pagtatago. Nako. Kung wala tayong makita na justisya Oh. dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Kita nyo mga kababayan, siya mismo ayaw sumunod sa batas. Tapos binabash yung alin, yung mga biktima na nagpunta lang ICC. Gago talaga to eh. Pag nakita ko yan, kukutusan ko yan. Kukutusan ko yan dito sa kanan, sa kaliwa, at dito kukonyatan. Diba? Sira ulo. Oh, sasabihin mo, hindi mo makita hustisya. Nung panahon ni Digong, yung mga biktima nyo, hindi nakuha yung hustisya. Anong ginawa nila? Lumapit. Saan? Sa ICC. Tinulungan. Nino? Ni Mayor Trillanes. Buti na lang meron tayong Trillanes, mga kababayan, na handang tumulong sa mga taong naagrabyado ng mga lalong-lalo na ng mga to. Di ba? O, tuloy. Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak. Ayan na naman tayo, yung anak, di makakabisita, kaya natatakot ka. Naisip nyo ba yung mga anak ng mga biktima? Ha? Oh, iba to. Halika nga rito, sasampalin kita. Di ba mga kababayan? Kita nyo katwiran. Marunong pala kayo na mga twiran ng mga ganyan. Pero yung mga biktima nyo, hindi nyo binigyan ng pagkakataon. Di ba mga kababayan? O, tuloy. Na si Vice President Sara, how much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Kung Umiiyak na. Nag-iiyakan sila. Tuloy. final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpaaresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Chis Escudero doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises. Nako, hindi daw pwedeng arestuin kaya magtatago sa Senado si Kibato. Hey! Mga DDS! Yung bato nyo, magtatago na sa Senado! Oh, tuloy. Ay session man o wala. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa rin harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Nako, patay. O, kita nyo? Hindi naman po pwede na doon na tumira yan. Kung sakasakaling manalo yan, mga kababayan, sa tingin ninyo, mga kababayan, doon siya titira, gagawin niyang hotel, gagawin niyang bahay yung Senado, sa opisina. Parang nakakulong din. Parang nakakulong din, di ba? Sabi ko parang nakulingling.
Dagdag pa ni Bato, pinapakita lang daw ng Senado na ginagawa nito ang tama matapos siyang payagan na mamalagi roon. Pero kung nagawa niya na ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw manlalaban si Senator Bato. O yun naman pala, di wag ka na magtago. Ngayon pa lang, sige na. I know of the might of the Philippine National Police because I've been the chief of the PNP. Alam ko how to do it. So, bakit ka pa manlaban is useless. Pag manlabang ka! Manlabang ka, Bato! Ha? Gayahin nyo yung ginawa doon sa ano? Saan? Sa mga pinaggagawa nyo sa mga biktima nyo? Bato, mayroon akong magpapatotoo. Police mismo. Mga kababayan, sa mga ginawa nilang pagpatay, yung mga mga may binibigay na pabuya sa bawat ulo na mapapatay nila, meron akong ebidensya niyan. Merong magpapatotoo dyan, mga kababayan. Eto, balikan ko to, mga kababayan. Alam nyo dali lang. Nawala. Boss Mike, wait lang. Dali. Ito na. Nasaan na yung Boss Mike? Ito na nga, nahanap ko na eh. Maingay ka lang. Nasaan na? Nasaan na? Kita nyo mga kababayan, ito pa. Dagdag pa natin to. City ang dunay pinakadaghang kaso I-translate nyo na lang mga kababayan. Sabi ng caption, ano na mga DDS sa panahon ni Duterte, 2018. Kaya wag nyo sabihin, safe sa panahon ni Digong. Hindi totoo ang mga sinasabi nyo. O kita nyo? Ito, pakinggan nyo. pulis ang Davao City ang dunay pinakadaghang kaso sa rape nga report sa tibok nasod gikan Abril hangtod Hunyo nin tuiga. Kita nyo? Noong 2028 daw, sa Davao ang pinaka maraming kaso ng rape. Paano ba naman nandiyan si Kibuloy, nandiyan si Digong? Paano hindi dadami yun? Putik na yan. Kay Kibuloy na lang eh. Kotang-kota na kayo sa Davao eh. Tama, mali. Kay Kibuloy pa lang, kotang-kota na kayo sa Davao. Pagdating ang usapan, kaso ng panggagasa. Tapos sasabihin nyo, pati dito sa Luzon, dinadamay nyo pa. Diba mga kababayan? Ngawa sila ng ngawa. Kinakampihan nyo yung mga adik. Kinakampihan nyo sila. Pero yung mga biktima hindi. Mga tanga. Doon sa Davao, doon kayo magwala. Nandoon ang maraming rapist. Diba mga kababayan? Bakit dito kayo sa Luzon? Karamihan dito matitino. Hindi katulad ninyo sa Davao. Si Kibuloy, rapist. Si Digong, mamamatay tao. Lahat na lang ng krimen, kotang-kota na kayo. Gininayo. Tuloy. Katutok si Argil Relator. Yan na. Sa datos sa ipagula sa PNP National Headquarters sa kaduhang quarter sa kasamtangang tuig, 42 ka kaso sa rape ang natala sa Davao City. Sunod Kita nyo mga kababayan, pinakamataas Davao City, pangalawa Quezon City, o sa Manila 32, sa Cagayan de Oro 24, Zamboanga 21, Valenzuela wala. Kita? Valenzuela. O San Juan wala. Matitino talaga kami rito. Diba? Quezon City sa 41 cases, Manila City nga dunay 32 cases, Cagayan de Oro nga dunay 24 cases, ug Zamboanga City nga dunay 21 cases. Napansin nyo ba mga kababayan? Napansin nyo ba? Halos puro lahat to Mindanao. Davao City. Mindanao yan. Cagayan de Oro, Mindanao yan. Zamboanga City, Mindanao yan. Grabe, no? Quezon, Manila. Quezon City. Maluwag kasi Quezon City eh. Manila City. Nako, mga kababayan. Isko, panahon mo yata yan. Ano nangyari, Isko? Hindi yata, no? Sino ba? Hindi yata si Isko. Baka mali ako. Quezon City. Ano na? Si Ai. Ay, nako. Balikan natin to si Digong kung gaano magsinungaling. Sinungaling kasi to si Digong eh. Pasok. May mahulog. Ayan mga kababayan, si Digong. Niloloko na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Kita nyo sa kanya mismo galing.
Madrama talaga to. Oh, pasok, Digong. Dramahan mo sila. May mahulog. Ganon. Tingin naman yan sila. Kawawa. Sige pa. Diyan sa labi sa Manila, ginaganon ko yan. Pero maya madami ko tawag. Yung mga DDS nagtatawanan kapag gumaganyan si Digong. Mga kababayan, pero yung pinakadulo, ano ang kanilang Ano ang kanilang reaksyon? Nag-iiyakan. Akala mo naman mga namatayan. Si Digong nakakulong. Maganda buhay nun dun. Bakit? Sabay may sariling doktor. Maganda higaan. May sariling kubeta. Oh, tapos ano? Ay naku. Oh, sige tuloy. Kunin mo. Pero drama yan. It was sa Diamond Hotel nung party ng pulis. Ginamit ko ito. Na gano'n ako. Alam ko yung yellow eh. Kasi pagtingin pa lang nila, masama ang tingin. Hostile na gano'n. So, lalo ako magdrama. Ang balita. Kita nyo, sa kanya mismo, nagdadrama siya. So, kanino pa magmamana kay Bongo? Kailangan bago magsalita, mayroong background, music na malungkot. Siyempre, yung style ni Digong, ginagaya ni Bongo. Ako, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Sigawan sila, mga kababayan. Sisigawan sila pag nagmumura si Digong, mga kababayan. Alam mo, nasasapian ng 13 demonyo yung mga yan. Sisigawan sila, ay, galing-galing, galing-galing. Ganon-ganon yung mga yan. O, diba? Tapos, eto na. Nung hinuli ng ICC. Hindi ko maitago yung tuwa ko. At saka yung tawa ko. Tawang-tawa talaga ako sa kanila eh. O, tuloy. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Wala na. Sabi rito mga kawawa naman si Tatay Diggs. Hindi, pinapainom ng gamot niya. Putik na yan, anong klaseng drama yan? Di ba mga kababayan? Ganun ang ginagawa ng mga yan eh. Tapos kayo naman naniniwala dyan. Our beloved Boss Mike.